Anong problema mo? Mataray ito. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa braso niya. Kulang na lang durugin ko iyon. Mas matangkad ako sa babae. Kayang-kaya ko siyang ibalibag. Huwag kang lalapit. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, nakuwala na ang babae sa pagkakahawak ko. Nasa kandungan na ito na second. Agad na naghalikan. Napatiimbagang ako. Naglakad ako patungo sa madilim na parte ng counter, isang di pa mula sa pwesto nila. Doon sumandal para pagmasdan ang galaw ng mga tao. Ilang sandali ako nagmasid bago muling bumalik ang tingin ko kay second. Naghahalikan pa rin ang mga ito. Nasa loob na ng tube ng babae ang mga kamay niya. Nandidiri siya sa laway sa lagay na yan ha. Ano pa nga ba nga asahan mo sa mga lalaki? Napangisi na lang ako nang maalala ang pagmamaktol niya noon dahil ayaw niya sa kissing scene na nasa script dahil nandidiri siya sa laway. Boys are always boys. Iisa ang likaw ng mga bituka. Kung sa bagay, sa ganyan siguro strategy niya, napaibig si Mary. Kunwari perpekto at isip bata pero ang totoo'y isang halimaw at mapaglaro sa babae. Sa 2 taon, masasabi kong hindi namin kilalang isa't isa. Pareho kaming nagpapanggap. Order, ma'am? Napabaling ako sa bartender. Kumunot ang noo ko nang makita ang nakangiting mukha ni Galero. Nakasuot itong yung uniform, kapareho na isang bartender sa kabilang parte. Ngiting-ngiti siya habang naghahalo ng alak. What are you doing here? Napakamot siya sa batok. Kapten naman kasi. Boring kasi sa posto namin kaya naisipan ko mag-part-time na rin para doble kita. You know, mahilig ako sa multitasking. Sinamaan ko siya ng tingin. Kahit pa hindi ako sigurado kung makikita niya dahil madilim sa parte namin. Stop playing around, Galero. Pumayag akong ikaw ang kuning team leader sa backup ng kasong ito pero ngayon pa lang, gusto na kitang palitan. Napasimangot ito. Hindi naman pala totoo na woman with few words ka. Nagsasalita ka rin naman pala ng mahaba. Nagulat ako nang dumukwang siya palapit sa akin at inunat ang kunot kong noo. Ang wrinkles. Boses baklang sabi niya bago humalakhak. Minura ko siya. Hindi sinasadyang napadako ang tingin ko sa entrance ng bar. Saktong papasok doon na isang sexing babae na tila may hinahanap dahil sa paglingalinga nito sa paligid. Nakasuot ito ng red dress na kunting galaw lang masasilipan na at ang bandang dibdib, kalahati lang natatakpan. Kumalaswa na ang suot ng babaeng kumandong kay second, triple ang suot ng babae. Kahit marami ang pumapasok, agad itong mapapansin sa itsura nito. Nakita ko ang pangisi nito. Nakipagharutan pa sa mga bouncers saglit kaya hindi ito nakapkapan. Pasimpleng nag-ayos ng damit bago naglakad papasok. Sinundan ko ang tingin nito. Napamura ko nang kay second nakatutok ang atensyon nito. Wala namang masama dahil normal ang paluwaan ng balat sa ganitong klase ng lugar. Kaso ang masama, may hawak itong syringe. Wala na sa second sa stool na kinaupan nito kanina. Nakahalubilo na sa mga tao sa dance floor. Sa klase ng pagsayaw niya, alam kong may tama na siya ng alak. Inilang hakbang ko ang kinaroroonan niya. Marami mga babae ang nakapalibot sa kanya habang maharot silang sumasayaw. Naghahalakhakan at naglalandian. Panay ang haplos ng mga ito sa katawan niya. Salubong na salubong ang kilay ko. Malalaki ang mga hakbang. Kailangan ko maunahan ang babae kundi siguradong mapapahamak siya. Tabi. Mariin kong utos sa mga taong nakaharang sa dinadaanan ko. Isa-isa kong hinawi ang mga babaeng nakikipagharutan sa kanya. Wala akong pakialam kahit na minumura nila ako. You're so hot. Nangaakit na sabi ng babaeng nakalingkis ngayon sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin ang kandong niya kanina. Mapapahamak ang lalaking ito dahil sa kalandian niyang taglay. Come closer, sir. Bulong ko sa tenga niya sabay kabig ng kanyang leeg. Napatras ang babaeng nakalingkis sa kanya samantalang ramdam na ramdam ko naman ang paninigas niya at pagsinghap. Magkalapit na magkalapit ang aming mga mukha. Tumatama ang kanyang hininga na amoy pinaghalong alak at mint sa leeg ko. Ginawa ko yun upang ang likod ko ang maiharap sa babaeng paparating. Kitang-kita ko sa peripheral vision ko na 3 hakbang na lang makakalapit na siya ng tuluyan. Sir, nanganganib ngayon ang buhay mo kaya huwag matigas ang ulo. Huwag kang magpapahalata sa kilos mo. Bulong ko. Nalaki ang mga mata ko nang maramdaman ng pagdiin ng labi niya sa leeg ko. Mainit yun at tila ako kinuryente. Ano ba dapat kong gawin? Tanong niya. Tumaas ang labing iyon papunta sa tenga ko dahilan para makiliti ako pero pinilit kong huwag ipakita ang reaksyon ng katawan ko sa pamamagitan ng mariing pagkagat ng aking mga labi. Lasing siya kaya niya ginagawa iyon. Umatras ka ng palihim, papunta sa madilim na parte.
Bilin ko. Bala ko na sana siyang itulak para harapin ang babae ngunit pumulupot ang kanyang mga braso sa bewang ko. Okay. Hindi ako nakapagsalita. Parang bulta-bultahin ng kuryente lumukob sa akin dahil sa yakap niya. Ganun pa rin ang posisyon namin nang palihim siyang humakbang paatras. Nakasunod pa rin ang babae. Base sa galaw nito, hindi niya pa rin alam na may nakakaalam na sa balak niya. Nang marating namin ang madilim na parte, marahan kong itinulak sa second. Bumagsak ito sa couch na nasa likod niya. Sabay igkas ko ng aking paa papunta sa aking likod. Nasapul ko ang mukha ng babae na halatang nagulat sa bigla kong pag-atake. Diyan ka lang, huwag ka lalapit. Bilin ko kay second. Parang nawala ang kalasingan nito nang makita ang pagtumba ng babae. Pero kahit malakas ang pagkakasipa ko, ay nagawa niya pa ring tumayo. May dugong nagsimulang umagos sa putok niyang labi. Oh, hindi ako nakapaghanda. Tumawa ito. May bodyguard na pala sa second. Panunuya niya. Nakapagtitigan lamang ako, hindi nagsalita. Binabasa ko maaari niya maging galaw habang hawak pa rin itong syringe. Gusto nitong makuha sa second. Gumanta ako ng ngising mapanuya. Slut! Nagtagis ang bagang nito dahil sa sinabi ko. Mabilis siyang nakabunot ng baril mula sa kanyang likuran at itinutok yun sa akin. King! Dinig kong tawag na second. May kung anong malambot na bagay ang humaplos sa dibdib ko dahil sa muli niyang pagtawag sa akin ng ganoon. Siya ang nakaisip na baliktarin ang tawag namin dahil madalas daw akong mas lalaki pa sa kanya kung gumalaw at siya mas babae sa akin. He's my queen and I am his king. Bitch! Asik ng babae na may panlilisik ng mga mata. Bago pa man niya makalabit ang gatilyo, may baril nang nakatutok sa kanyang ulo. Miss Beautiful, huwag mo naman saktan ang kapta namin. Ang nakangising sa galero ang nakita ko sa likod ng babae. Bumaling ang tingin sa akin at kumindat. Salute, Captain. Sabay saludo niya. Napangiti ako dahil sa kabaliwan niya. Kahit papaani may silverin pala siya. Samantala ang mga tao ay nagsiksikan sa parte ng entrance. Tumigil na ang maingay na musika kaya dinig na ang komosyon namin dito. Binuksan ko ang speaker para marinig niya ang ibubulong ko. Pakidali yan sa headquarters. Hindi naman masyadong mapanganib dahil isa lang naman siya. Lumapit ako sa babae ngayon, halos kulay ubi na sa pamumutla. Kung hindi nga lang siguro namumutok sa kapulahan ng mga labi, siguradong puti na iyon dahil sa sobrang kaba. Sinapak ko ang mukha nito matapos ko makuha ang hawak niyang baril. Alamin mo kung sinong kakalabanin mo. Inagaw ko ang syringe na nasa kanang kamay nito. Lahat iyon inabot ko kay Galero. Pakantahin mo yan kapag sintonado. Patayin mo. Copy that, Captain. Salute. Lumapit ito sa akin. Gumulong. Balato mo na lang sa akin to. Mukhang pwede ko naman pagtsagaan muna. Ikaw ang bahala. Halos magtatalo naman ito sa tuwa na hinila ang babae papalabas. Nahiling na lang ako nang makita kong palapit na mga bouncers sa gawin namin. Ma'am, may problema po ba? Tanong ng isa. Inilabas ko ang ID ko. Ipinakita yun sa kanila. Nothing. Pasensya na po ma'am kung hindi naging mahigpit ang pagbabantay namin. It's okay. Inuna niyo kasi ang pakikipaglandian kaya hindi nakapkapan. Ibinalik ko ang atensyon kay second na ngayon masama na ulit ang tingin sa akin. Nakatayo na ito pero pulang-pula mukha dahil sa tama ng alak. Mukhang natulala pa sa nakitang pangyayari. Let's go, sir. Aya ko sa kanya. Ako mga hawakan ko ang braso niya para alalayan, ngunit mabilis niya yung tinabig at gigawang-gawang na naglakad palabas. Sumunod ako hanggang sa mapatapat kami sa kanyang sasakyan. Magpanakit ka pala. May pangiinsulto sa tinig niya. Sumandal ito sa kotse. Mariim pumikit. Nananakit ako kung kinakailangan. Lalo ko sa trabaho. Hindi na ako magtataka kung mamamatay tao ka. Walang pa kundangan na sambit nito. Tumitig sa akin na parang wala akong kwentang tao. Pinigilan ko ang sarili na sumugot ng pabalang. Ako mamamatay tao? Yes, dahil pumapatay naman talaga ako sa uri ng trabaho ko. Pero mga kriminal at salot sa lipunan ang mga iyon. Tanggap ko sana kung hindi lang nagmula sa kanya. Siya ang mamamatay tao. Marahas akong umiling. Tumalikod para hindi niya makita ang puot sa aking mga mata. Huwag mo kong tatalikuran kapag kinakausap kita. Isinandal niya ako sa kinasasandalan niya kanina gamit ang malalakas na mga kamay. Napangiwi ako. Hindi ko inasahan. Mamukot bayadan sa bisyo mo. Inilapit niya ang mukha sa mukha ko.
Uminit ang magkabila kong pisngi sa sobrang paglalapit ng mga mukha namin. Konting-konti na lang at maglalapat na mga labi namin. Gusto kong umiwas pero tila naparalisa ang bukong katawan. Hindi ko yun maigalaw. Natulos ako sa pagkakakulong ko sa mga braso niya. Ako, ang dapat na susundin mo. Bulong nito. Nagkasalubong ang mga tingin namin. Napalunok ako. May kung anong init ang lumulukob sa buo kong katawan. Nakakadala ang pamumungay ng kanyang mga mata. Second, bago pa ako makapagprotesta at makaiwas, dumiin na ang labi niya sa mga labi ko. Napasinghap ako kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na palalimin ang halika namin. Para lang akong poste, hindi alam ang gagawin at dapat na gawin. Ramdam ko ang pagngiti niya habang hinahalikan ako. Unang pagkakataon sa buong buhay ko. Ilang ulit akong napamura sa isipan ko. Ang init na nararamdaman ko kanina ay mas lalong nadagdagan. Umabot iyon sa mukha ko. Ang first kiss ko. Kahit hindi importante sa akin ang bagay na iyon, natulala pa rin ako. Hingal na hingal ako nang sa wakas sumiwalay ang labi niya sa akin. Akala ko tapos na ang kabaliwan niya pero ganoon na lang ang pagkuyom ng kamao ko nang bumaba ang basa niyang labi sa leeg ko. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan sa bawat daanan ng labi niya. This is wrong. Dapat lumayo ako. Stop it second. Kung nasa ibang pagkakataon lang, papalakpakan kong aking sarili dahil hindi ako nautal. No, ako ang amo mo kaya dapat ako masusunod ng dapat na gawin. Nakakaloko ang ngiti nito. Patuloy pa rin sa ginagawa. Napahawak ako sa malapad niyang dibdib para sana itulak siya ngunit agad niya iyong hinuli at inilagay sa harapan niya kung saan ang bumubukol niyang pagkalalaki. Halos masabi ko na lahat ng mga masasamang salitang alam ko. Dapat pala, palagi kong gawin sa iyo to para mawala ang pagiging malamig mo. Nakakaakit ang kanyang boses. Medyo paus iyon, dala na rin siguro ng kalasingan at hingal sa naging paghalik niya sa akin na kulang na lang malagutan ako ng hininga. Stop it! Itinula ko siya na malakas pero hindi ito natinag. Mas lalo lamang nitong idiniin ang sarili sa akin kaya tumatama na ang kanyang pagkalalaki sa puson ko. Dapat hindi ako komportable pero nagugustuhan ko. Ang tanga mo, Angela. Ang halik nito sa leeg ko, napunta na ngayon sa panga. Second stop. Lasing ka na. Hindi pa rin ako pinakakawalan kahit na halos sigawan ko na siya. Hindi gaya noon na kapag may pagbabanta na sa boses ko para siyang maamuntupa na susunod. Ngayon, napakatigas ng ulo niya. I want you. Nakaramdam ako ng galit nang maalala kung pakikipaghalik at pakikipagharutan niya kanina. Dahil hindi natuloy ang pagpapakasarap niya kanina, sa akin niya itutuloy. Walang hiya. Hindi ako parausan. Maghanap ka ng iba. Asiko, kunting-kunti na lang mapuputol ng pisi ng pasensya ko. No, nandito ka na. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Natigilan ako sa sinabi niya pero agad ko iyong inalis sa aking isipan. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Pakiramdam ko tutol ang katawan ko sa sagot ko. Delikado kapag naghanap ako ng iba. Baka may balak sila sa akin at patayin nila ako. Giit niya. Bumaba hanggang sa dibdib ko ang mga halik niya pero wala akong magawa dahil kung pilit na pinipili ng isip ko ang tama, nananatiling mali naman ang sinusunod ng puso't katawan ko. Napaungol ako. Captain, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umuungol? Salute. Doon ako natauhan sa kabaliwan ko dahil sa biglang pagsasalita ni Galero mula sa kabilang linya. Hindi ko naalala na nakabukas pa lang speaker kaya sigurado kong dinig nilang lahat ang pinag-uusapan namin. Puno ng lakas kong itinulak sa second at tuluyan na itong napahiwalay sa akin. Bahagya pa itong gumewang at mabuti na lang, mabilis kong nasalo. Pinatay ko na rin ang speaker. Ayoko nang dagdagan pa ang kahihiyan na dinanas ko ngayong gabi. Uuwi na tayo. Inilalayan ko ito sa box seat. Inihiga doon bago ako lumipat sa driver's seat. Mukhang nakatulog na ito kaya naging matuwasay ang biyahe namin pa uwi. Sinigurado ko munang secured ang paligid bago ko siya ginising nang makapag-park ako ng kotse. Sir, gising. Nandito na tayo. Tanapik-tapik ko pa ang kanyang mukha. Umungol ito ngunit hindi naman nagising. Napabuntong hininga ako sa konsumisyon sa kanya. Second, gumising ka na. Inalog-alog ko siya. Ilang minutong inabot ko sa pagising sa kanya bago ito magmulat ng mga mata. Nagkasalubong ang tingin namin ngunit ako ang unang umiwas ng tingin. Let's go.
Sa taas mo na ituloy ang pagtulog mo. Hindi ako nakarinig ng kahit na anong salita mula sa kanya. Seryoso lang itong lumabas. Naunang maglakad papasok sa building. Sumunod ako hanggang sa makarating kami sa elevator. Tulad kanina nang umalis kami, ganoon rin ngayon. Tahimik at walang ni isa nagsasalita. Parang hindi kami magkakilala. Hindi naman na siguro niya naaalala ang pinagagawa niya kanina. Ganun siya kapag lasing. Walang matinong nagagawa pero kapag nagising na, hindi na makaalala. Mas mabuti na rin ang bagay na iyon upang manatili kaming malayo ang loob sa isa't isa. Wala pa rin nagsasalita hanggang sa makapasok na kami sa kanyang kondo. Kailangan ko munang siguraduhin na ligtas ang buong lugar bago ko siya iwan dito. Maayos na ang loob nito, hindi tulad nung huli namin pagpunta na mga sira dahil sa panloloob sa kanya. Magpahinga ka na. Pagkatapos kong i-check ang lahat, babalik na rin ako sa kondo ko. Binuksan ko ang kanyang kwarto. Doon unang sinuri ang paligid. Ramdam ko ang pagsunod niya sa akin. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kaninang pagsangga ng katawan mo para hindi ako mapahamak. Nagulat ako dahil nagsalita siya. Akala ko hindi ito kikibo hanggang sa makaalis ako. Hindi ko may papangako yan. Kung kailangang masaktan ako para siguraduhin ligtas ka, gagawin ko. Ganyan ka ba kahayok? Sa perang ibinabayad ng daddy ko para pati buhay mo, ilagay mo sa panganib? Galit ang mababakas sa tono ng boses niya. Nilingon ko siya. Napasinghap ako nang makita ang kabuuan niyang walang saplot. Nakapamewang ito. Tila ipinagmamalaki ang perpektong hubog ng katawan. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang walang saplot pero ngayon lang ako nakaramdam ng kakaibang kiliti sa kaibuturan ko. Hindi pa man tayo magkakilala. Ito ng trabaho ko. Pasimple kong inilihis ang tingin ko sa ibang bagay para hindi ako matuksong pakatitigan siya. Namumutok ang kanyang abs at muscles, lalo na ang malaking bagay na nasa gitna ng mga hita nito. Tayong-tayo iyon, parang handa sa kahit na anumang laban. Napalunok ako. This is bad. Humakbang ito papalapit sa akin kaya humakbang ako papalapit sa ibang parte ng silid. Babayaran kita. Kahit magkano. Pumayag ka lang na hindi ikaw magiging bodyguard ko. Hindi lang dahil sa trabaho kaya ginagawa ko ito. Kundi sa trabaho, sa anong ibang rason mo? Sa bawat hakbang niya, palayo rin ako ng palayo hanggang sa hindi ko na malayang nasa gilid na ako ng kama. Sa muling paghakbang niya, natumba ako doon. Mabilis akong bumangon pero ganoon din kabilis ang pagdagan niya. Pigil ko ang aking hininga dahil sa kakaibang sensasyong namumuo sa puson ko. Nasa panganib ako. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Hanggang kailan mo iiwasan? Huwag magkaroon ng paki sa ibang tao. Nag-aalala ko sa'yo kapag naiisip ko na maaari kang mapahamak. Marina kong bumikit dahil sa walang humpay na pagtibok ng aking puso. Mabilis kesa sa normal nitong tubok. Itinulak ko siya pero ang pagtulak ko ngayon sa kanya ay walang lakas. Kahit nakahiga ako, ramdam ko ang panlalambot ng mga tuhod ko. Ano bang ginawa mo sa akin at ganito ako kabaliw kapag ikaw ang pinag-uusapan? Ha? Stop talking nonsense. Hindi ito napatinag. Pinilit niyang hulihin ang aking tingin. Kitang-kita ko ang pagdaan ng emosyong hindi ko mapangalanan sa kanyang namumungay ng mga mata. Best friend kita. Pero bakit ngayon ayoko maging best friend mo lang? Nandoon na naman ang pagtambol at pagwawala ng puso ko. Iisipin kong wala kang sinabi. Lasing ka lang. Nakainom ako, oo, pero hindi ako lasing. Sumama ang tingin niya. Kahit anong lamig ng pakikitungo mo sa akin, hindi ko magawang hindi ka ituring na kaibigan kahit ayaw mo. Hindi mo maiaalis sa akin, hindi mag-alala sa'yo dahil mahalaga ka sa akin. Umiling ako. We're not friends. Friends don't kiss. Tutol ko pa rin. Yeah? Hindi naghahalikan na magkaibigan tulad ng paghalik ko sa'yo. Kaya nga sinasabi kong hindi na lang pagkakaibigan ang gusto ko. Lumamlam ang kanyang tingin. Kung ano man ang gusto mo, wala kang mapapala sa akin. Alam ko ang bagay na iyon dahil hindi ako manhid. Oo, hindi ako handa na darating palang pagkakataon na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Noon, natatapos ang araw namin na inaasikaso ko siya at siya nangungulit pero ibang-iba na ngayon. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi naman tayo ganito dati. Nasaan na ang king ko na palagi nandyan para alagaan ako? Nasaan ang best friend ko na hindi naglilihim sa akin? Wala na. Isipin mo na lang na patay ng best friend mong yun. Nasa realidad na tayo, second. Realidad na bodyguard mo lang ako at ikaw ang kliyente ko.
Pilit kong gustong ipaintindi sa kanya na nagbago na ang lahat. Dapat nga matagal na nangyari ito dahil kailangan ko nang tapusin ang misyon ko. Tama nga siguro, si General at si Grace. Nagiging pabaya ako kaya mas lalong tumatagal ang paglutas sa kasong ito. Galit ako sa'yo. Alam mo yun? Galit ako sa'yo dahil sa pagtatago mo ng tunay mong pagkatao. Sa paglilihim mo sa akin tungkol sa totoo mong trabaho at sa biglaan mong pagbabago. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil sa kabila ng lahat ng iyon, hinahanap-hanap pa rin kita. Nag-iwas siya ng tingin. Namumula ang mga mata. Gusto kong hawakan ang mukha niya. Pawiin ang pagtatampo niya pero mas nangingibabaw pa rin sa akin na palagpasin na lamang ito. Kung susuyuin ko siya, babalik na naman kami sa dati at back to zero na naman ang kasong hawak ko. Ayos lang. Kahit magalit ka sa akin dahil wala na magbabago. Ito ang totoong ako at mananatili yung ganoon. Wala mang emosyon na makikita ngayon sa mata ko. Hindi pa rin nakatakas ang kalooban ko na makaramdam ng konsensya. Naging mabuti siya sa akin simula nung sabihin niyang magkaibigan kami pero hindi dapat ako magpalinlang dahil alam kong tulad ko, mapagbalat kayo rin siya. Nasasaktan ako. Bulong niya. Tuluyang umagos ang mga luha. Nasasaktan ako dahil wala akong halaga sa'yo. I hate you. I hate you, Angela. I hate you. Pahina ng pahina ang kanyang boses hanggang sa pumiyok ito sa pagpipigil ng pag-iyak. Umalis siya sa pagkakadagan sa akin. Binalot ang buong katawan ng kumot. Nakatalikod siya pero dinig na dinig ko pa rin ang pag-iyak niya. Mapait ako napangiti. Nasasaktan siya? Kung gano'y unti-unti ko nang natutupad ang pangako ko kay Mary. Pero bakit wala akong maramdamang saya? Nakatitig lamang ako sa likod niya ng halos ilang minuto. Pinapakinggan ang paghagulhol niya kahit mabigat sa kalooban ko. Umalis ka na, sabi niya. Garalgal ang boses. Tumango ako kahit na hindi niya nakikita. Bumaba sa kama na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kapag nakalabas na ako, maligo ka at huwag magtalukbong ng kumot. Baka mainitan ka. Matulog ka agad. Bilin ko. I know what to do. Hindi mo na kailangang ipaalala. Umakto ka ayon sa posisyon mo sa buhay ko. Hindi na ako kumibo. Umalis sa kondo niya. Gulong-gulo ako hanggang sa makapasok sa kondo ko. Ito ang tama, di ba? Ito yun. Asik ko sa sarili para kumbinsihin ang kalooban ko na pilit gustong bumalik sa loob. Bawiin lahat ng sinabi ko. Napasandal ako sa pinto. Napahilamos sa muka. Umakto ka ayon sa posisyon mo sa buhay ko. Tama siya. Kailangan kong panindigan ng lahat dahil sa mulat sa pool, yun ang plano ko. Nagtungo ako sa banyo. Matapos kong hubarin lahat ng saplot ko, agad akong pumailalim sa malamig na tubig. Mula sa shower, natigilan ako ng maalala ang naging halik niya sa akin kanina. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Kinabukasan, mabigat man ang pakiramdam, pinilit ko pa rin bumangon dahil kailangan. Mabilis ako naglinis ng katawan. Nag-ayos. Wearing my usual attire bago nagpa siyang katukin si second. Bumukas ang pinto. Bahagya pa ako natigilan nang bumungad sa akin ang mukha ng panganay na Miller. So first, siya ang nagbukas ng pinto. Niluwagan lamang nito ang pagkakabukas ng pinto. Walang ni isang salitang sinabi. Muling bumalik sa loob. Sama ka na lang kasi sa amin, Kuya Second. Maraming babae doon at siguradong hindi ka maboboard. Ilang hakbang pa lang nagagawa ko, dinig ko na ang familiar na boss ni Fip. Nandito ang magkakapatid. No thanks. Kaya ka nagkakaganyan dahil sa boring mong lifestyle eh. Dapat sa'yo nagsisettle down. Sa third. Settle down? Mauna ka. Nahiya naman ako sa payo mo. Sundan iyon ng mga tawanan bago sila matigilan nang makita ako. Nakaupo sa sahig sina third, fifth at 7 habang si 6 nakadapa at tutok sa TV. Si first at fourth naman sa couch. Nagkalat ang box ng pizza at kape na may pangalan na Starbucks sa baba. Samantalang si second, topless habang nakapamewang sa harap ng mga kapatid. Lahat sila'y napabaling sa akin. Binati nila ako. Tumango ako. Good morning to. Kumarap ako kay second. Malamig ang tingin. Hindi ka muna pupunta sa kahit na saan lugar ngayong araw. Aayusin ko ang bago mong schedule at kakansela lahat ng event na pupuntahan mo sa mga pampublikong lugar para makasigurado.
Automatic na nagsalubong ang kanyang mga kilay na inaasahan ko na. Ano ba kita? Nanay o bodyguard? Pabalang niyang tanong. Tahimik lamang ang kanyang mga kapatid na wala ang ingay ng asaran ng mga ito. I am your bodyguard, pero tandaan mo na ako rin ang manager mo at tumahawak sa karir mo. Maghahanap ako ng bagong manager. No, huwag matigas ang ulo mo dahil para din sa'yo ito. Mas lalo siyang nairita. Bodyguard lang kita, kaya wala kang karapatang diktahan ako. Doon na tumaas ang kilay ko. Pinaninindigan niya talaga ang mga sinabi niya kagabi. Pues, magpapatigasan kami ng ulo. Hindi kita dinidiktahan. Kaligtasan mo lang ang inaalala ko. Ngumisi siya ng mapanuya. Kaligtasan ko o ang sweldo mo? Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta sumunod ka na lang. Paano kung hindi ako sumunod? Panghahamon niya. Isip bata pa rin. Try me. Huwag kang sumunod para makita mong hinahanap mo. Naputo lamang ang paglalaban namin ng malamig na tingin dahil sa pagpalakpak ni Fifth. Andres Desaya pa rin talaga, kuya. Humalakhak ito. Gawin mo mga sinabi ko. Umalis ako. Pagkarating ko sa ground floor, agad na sumalubong sa akin sa galero. Standby kayo dito. Aalis lang ako saglit. Huwag niyong hahayaang lumabas sa second. Baka secure pati kaligtasan ng mga kapatid. Captain, pansin ko lang, nagiging madaldal ka lang kapag tungkol kay boss sa usapan. May bahid ng kantsaw ang boses niya na tinaasan ko lang ng kilay. At tupagin mong trabaho mo, huwag ang pagiging chismoso. Tugon ko, napakamot na lang siya sa kanyang batok. In case na magpumilit siyang lumabas, tawagan mo agad ako. Yes, Captain. Copy. Salute. Tumango nilang ako. Nasa parking lot na nga pala motor mo. Inayos ko na. Nagtungo ako sa parking lot at ang makita ang motor ko ay agad akong sumampa doon. Sa wakas magagamit na rin kita ng hayagan. Mabilis ko yung pinarurot, palayo sa lugar at tinahak ang direksyon papunta sa CBE building na pag-aari ng mga Miller. Pinamumunuan ito ni Third at ito ang network na kinabibilangan ni Segundo. Good morning, Derek. Salubong sa akin ng assistant ko pagkarating ko. Nasaan ang team? Tanong ko. Nasa office niyo po, Derek. Naghihintay. Naglakad ako papasok hanggang sa makarating sa dulong bahagi ng first floor kung saan ang designated office ko. May office ako dito dahil regular director ako na nangyari sa kagustuhan ni Segundo. Agad na nagsitayuan ang mga taong naabutan ko doon at kanya-kanyang bumati na ginantihan ko lamang ng tango. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipo-pull out ko sa second Miller's project. Nagkatinginan sila at bakas sa mga mukha ang kaguluhan. Naintindihan ko ang mga reaksyon nila. Ngayon lang nangyari ito na bibitaw sa second sa project niya pero mas makabubuti iyon sa ngayon para hindi siya ma-expose sa tao. Derek, pwede po bang malaman kung bakit? Personal matter. But don't worry. Hahanap ng bagong main character ang direktor na papalit sa akin pansamantala. Ayaw ko mang magpaliwanag wala akong pagpipilian. Napasinghap sila pero hindi na ako nag-abalang pansinin iyon. Nagulat ako sa tanong ng isa ko pang kasamahan. What? Personal matter yun, di ba? At sabay pa kayo magpo-pull out sa project. Sinamaan ko ito ng tingin dahilan para yumuko. That's none of your business. Tuloy ang project kahit wala kami. No more questions. That's final. Puno ng otoridad kong tugon at agad naman silang nagsitanguan. Muli akong humarap sa assistant ko. From now on, wala munang update sa social media ang dapat na lumabas tungkol kay Second. Huwag mo ipapaalam ang schedule niya sa publiko at kung ano man ang ginagawa niya. Yes, Derek. Ako na pong bahala. Okay. Natigilan ako na mag-vibrate ang cellphone ko na nasa bulsa. Iniwan ko ang speaker na sa tenga ko. Yes? Captain, natakasan po kami ni Boss Second. Hingal na bungad ni Galero. Napamura ako. Agad na lumabas. Hindi na nagpaalam sa mga taong kausap ko. Sinabi kong bantayan nyo na maigi. Singhal ko. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Malalaki ang mga hakbang palabas. Minantayan naman namin kaso nang umalis sa mga kapatid niya, lumabas din siya. Pinagbubugbog kami nung pinigilan namin. Nagpabugbog naman kayo. Captain, dehado kami dahil hindi naman namin siya pwedeng gantihan. Naihilamos ko ang palad sa sobrang frustration. Napakatigas talaga ng ulo niya. Talaga sinusubukan niya ako. Pagkarating ko sa motor ko, siya naman pagdating na third. Kumunot ang noon nito nang makita ang pagmamadali ko. What happened? Yung kapatid mo.
Tinakasan ng mga bantay niya. Natawa ito. Pagpasensyahan mo na. Pagpasensyahan mo na rin kung hindi ko siya maabutang buhay dahil sa pagiging pasaway niya. Natigilan ito. Agad na bumalatay ang pag-aalala sa muka. Pinaharurot ko ang motor. Hindi na hinintay ang sagot niya. Ibinalik ko sa linya si Galero habang nasa daan. Nasundan niyo ba? Yes, Captain. Pumasok siya sa isang hotel. Hotel? Nang ganito kaaga? Tumawa ito ng pagkalakas-lakas na ikinainis ko. Captain, ang hilig ng mga lalaki walang pinipiling oras. Ay no, bantayan niyo. Secure the area. Copy that, Captain. Isan mo sa akin ang address ng hotel. Ilang sandali lang ang hinintay ko para matanggap ang address. Mas dinoble ko ang bilis ng pagmamaneho upang makarating agad doon. Lumalabas na talagang tunay na kulay masakad. Nakakainis. Pagkarating ko sa naturang hotel, nakita ko agad na papalapit sa akin si Galero. Hawak-hawak nito ang panga pero nakangisi pa rin. Captain, hindi pa man natatapos ang sasabihin niya, sinalubong ko siya na isang suntok. Tumama yun sa kanyang mata. Mga walang kwenta. Kung yung binabantayan nyo nga naisahan kayo, paano pa kaya ang nagtatangka sa buhay niya? Para itong batang napayuko. Pasensya na, Captain. Nilagpasan ko siya. Sa susunod kapag naulit ito, tatanggalin ko kayo sa kasong ito. Lumapit ako sa receptionist. Anong kwarto sa second Miller, miss? Nakatitig lamang ito sa akin. Hindi kumikilos kaya tinaasan ko siya ng kilay. Ma'am, hindi po kami pwede magbigay ng info. Kapag may nangyaring masama sa amo ko, mawawalan ka ng trabaho. Nalaki ang mga mata nito. Alanganin pero tumalima pa rin. Room 216 po. Second floor.